kadumdum sa mga panahong milabay, mga kasubanan ug mga kalipay. Ang tanan dunay katuyuan nga dili mahanaw. Ang pagalagad ko, O Dios, imong lantaw. Kanunay ikaw nagagiya, kinabuhing hulma sa matahong mong kanta. Kanunay ikaw nagasubay, nagbalikon taliwala sa pagsulay. Ang gugma mo, O Diyos, kanunay. Himayag ka sakit, adunay katarungan, nagapatinuod nga ikaw naguban. Sa mga kabaghuan wala kong napasagdan. O Diyos, kaugmaon ko imong pagtuman. Kanunay ikaw nagagiya, kinabuhing hulma sa matahong mong kanta. Kanunay ikaw nagasubay, nagbalikon taliwala sa pagsulay. Ang gugma mo, O Diyos, kanunay. Ug akong mahinuglugan, mga kasinatian, masabtan ko imong kapuyuan, magpasalamat akong dughan. Kanunay ikaw nagagiya, kinabuhing hulma sa matahong mong kanta. Kanunay ikaw nagasubay, nagbaligon taliwala sa pagsulay. Ang gugma mo, O Diyos, kanunay. Ang gugma mo, O Diyos, kanunay. Isa na naman ka matahom nga tinion sa aton sa karon nga takna nga kita padayon sa aton pagtuon sa sulod sang pila ka mga gabii. O sa dili pa ta mo sugod sa ato pagtuon sa ikaupat nga bahin, ako abi-abi ang tanan. No, nais ko muna nga batiin yung ating mga kapatid galing Romblon Mission, sa lahat po nating mga pastors, laymen, at the same time church leaders na patuloy pong nakikinig sa ating pong programa, lalo na sa ating pong mga administrators dyan sa Romblon Mission sa pangunguna ni Pastor Pahilan, Pastor Panganiban, at the same time kay Sir Dennis Federico. Kaya tayo po'y natutuwa sa ilang gabi ng ating pong pag-aaral
patungkol sa mga higante, no, sa buhay po natin. Yun ang tinutukoy po dito ay walang iba kundi yung ating pong mga problema patungkol sa takot, patungkol sa discouragement, and at the same time, patungkol sa sinasabing doubts. Kaya ako'y natutuwa, no, na ating pong binigyan pansin ang pagkakataong ito. Okay. Gusto ko man imbitahon ang tanan ng mga pastors, church officers, church leaders, ang tanan nga mga kauturan dira sa West Visayan Conference nga padayon sa pagsuporta sa sining buluhaton nga atong nga ginahimo ikaupat nga gabi sang aton nga pagtuon. Busa akong ginaimbita ang tanan, lakip ang aton mga kabyanan nga padayon gid sa pagpamati sa sini nga programa. Kag subong man sa Negros Occidental Conference, no, sa aton mga pastors, kung kamo ginaimbita sa gihapon ang leadership sa Negros Occidental Conference, no, salamat gid sing madamo nga kamo sa gihapon upod sa sini nga buluhoton. O sa ato mga kaigsunan dinha, sa ato mga manugpangabudlay, pastor sa Negros Siquijor Mission, daghang salamat nga kamo kanunay sa gihapon nga mitambong o naggahin panahon nga kining ato programa nga ginahimo sa sulod sang usa ka semana ato nga ginasuportahan. O dinhi sa Central Visayan Conference, daghang salamat sad, no, sa inyong higayon, tinion nga gihatag o gigahin sa Ginoo nga kita, no, naghiliho sa, no, mahitungod sa ato pagpaminaw matag gabi. So welcome ang tanan og sa ato mga pastor sa gihapon didto sa East Visayan Conference, no. Daghang salamat nga kamo sa gihapon kanunay nga nagasuporta sa ato mga kaigsuonan, church leaders and church members. Daghang salamat. O didto sa Samar, no, daghang salamat, no, sa inyo diha mga kabugtuan nga sa gihapon na amoy panahon nga ato paminawan kini nga programa. And of course, sa leadership po sa ato nga union sa pagpanguna ni Pastor Barliso, Pastor Makirang, and of course, Pastor Inapan. Daghang salamat. Og niya sa ako mga kaubanan dinhi, no, ato mga directors, support staff, no, hilabi na gayud sa ato mga crew sa Hope Channel. Daghang salamat nga kita makapadayon sa ato nga pagtuon. Okay. So karong gabi tun-an nato ang usa ka topiko nga kini usapod ka topiko nga ato mapamalandungan sa tutag sa mga kinabuhi kay kini makahatag kanato og pangunahuna, tan-aw ta sa unahan o ang ato mga inagihan sa kinabuhi, no? Kay kini nga topiko mahitungod sa ginatawag nga slaying the worry. Okay? Ang pagpatay sa kanang mawori ta, no, sa ato kinabuhi. Okay. Ingon ni Corrie ten Boom, worry is an old man with bended head, carrying a load of feathers which he thinks are lead. So, usa kini ka statement nga ato mahunahunaan sa tutag sa mga kinabuhi, mga kaigsunan, mga kaigalahan nga ato ni ginadala-dala sa ato tagsa ka mga kaugalingon. And of course, unsaon nato ni, no, pagtratar sa maong worry sa tutag sa ka mga kinabuhi, unya unsang ato mga metodo niini og unsaon nato pag patay o pagwala sa maong worry. Kay sa ako pagkabalo, no, mga kaigsunan, mga kauturan, kining worry, no, sa gusto nato og sa dili gaabot sa tutag sa ka mga kaugalingon. So let us recap, no, what we have studied from the very beginning until this time. Una, gitun-an nato ang fear. Ikaduha, mao ang discouragement.
Ikatulo, mao ang anger. Now, unsa ang antidote nato kung aduna tay kahadlok, i-develop nato ang paghigugma, mga kaigsunan. Love is an important ingredient sa ato Kristohanon nga pagkinabuhi din eh. Kung madiskoryo ta mga kaigsunan, unsang ato himuon, magpaubos ta. Butang sa atong pangunahuna, kining dili nato malimtan nga word, humility. No? Sa akong giingon, pagpaubos no, sa ato kaugalingon. Ikatulo nga topiko nga ato nga gintun-an mao ang anger or kasuko. Unsaon nato ni pagtratar. Unya siguro nato nga kita nagakinabuhi nga adunay kalipay kauban ang Ginoo kung kita mapina sinsyahon sa ato isig katawo. So karong gabi no tun-an nato, okay, the giant of what? Worry. Okay? So I hope nga ang tumoy nini sigurado ko shame, no, kahulawan, but at the end kung ato kini malampasan, no, sa ato tagsa ka mga kinabuhi, no, mabaton ta ang kalipay sa pag-alagad sa Ginoo. Whether we like it or not, mga kaigsunan, adunay epekto ang worry. Now, according to this, worry presents us with a dual temptation to what? To distrust God and to substitute fear for practical action. Sa diha nga mawala ang ato pagsalig sa Ginoo, sa diha nga musunod ang kahadlok sa atong kinabuhi, mga kaigsunan, kini makaingon ta nga ang worry presente sa ato kinabuhi. Nganuman nga importante kini sa tutagsa ka mga kaugalingon nga ato pakigbatuan ang worry nga nagaabot sa atong kinabuhi. Kay ingon pa dinhi sa diha nga kini, no, kanunay nga ato maeksperiensyahan, we distrust God. It will tempt us what? To distrust God and to substitute fear for practical action, mga kaigsunan. Unsa pa ang worry? Now, it is being stated here. Worry means paying attention to what we cannot change instead of what? Putting our energies to work in effective ways. So therefore, mga kaigsunan, tungod kay dili maayo ang resulta kining worry sa paghimo sa mga hilikuton, unya maapektuhan ang ato enerhiya or energy nga ginatawag nga mahimo kita nga epektibo sa pagdala sa buluhaton sa Dios. So therefore, no, nasayra nato, nahibaw-an nato nga kini di ay ang worry dili makatabang kanato, but rather makatudlo kini kanato nga ang ato attention sa paghimo sa mga butang positibo, no? Kung ato matagaan sang eksakto nga pagsabot, kung kining worry magapabilin sa ato, we cannot what? Attain good result in our endeavor. Okay? Ato kina pahinumduman, mga kaigsunan. Okay, excessive worry or what I call what? Toxic worry can make you and me sick, and it cut down your enjoyment of life, and it can hamper your productivity. This is one of the things na ako ginapamalandong sa ako kinabuhi. Sa diha nga mo exist o magapadayon kining worry o pagkabalaka, no, sa tutag sa ka mga kinabuhi, mamatay, mawala sa ato ang kalipay sa ato tagsa ka mga kinabuhi.
Niyan kung ang usa ka tawo o ang mga tawo nga dili maka-eksperyensya sang kalipay sa pagkinabuhi dinhi sa kalibutan tungod sa pagpadayon nga kabalakas sa ila kaugalingon kung unsa ang mahitabo sa ilang mga kaugalingon, ang productivity maapektuhan sa gihapon mga kaigsunan. Okay. Og ato kini ibutang no sa ato pangunahuna. Ako balikan, ibutang sa atong pangunahuna. Worry begets worry. Worry has nothing to do with effectivity in Christian living. Pero sa gusto nato og sa dili, no maingon ta, ikaw pastor, o sa ato, oy, ikaw bawa nagaworry, worry sa gihapon, no? Nagaworry ta, nagakabalaka ta. But there is something to do, no, to deal with this giant of fear which is worry sa tutag sa mga kinabuhi. Okay? Unya, kung kana magapabilin suno sa kung gisulti, no, anxiety or unease sa tutag sa mga kinabuhi o kaugalingon, ma-practice kina nato. Therefore, unsaon nato paghimo nini? Mind dwelling on difficulty or problems. Busa ato tanawon sa unahan o ato mahinumduman ang ato mga inagihan sang una and even sa presente nato nga kinabuhi mga igsoon. Anxiety may come. Mind dwelling or on difficulty or problems may come along the way. Unsaon nato ni mga kaigsunan? Uncertainty over actual or potential problems arise in a certain situation. So, adunay dinhi duha ka tao nga kini kambal ni sila ko sa Tagalog, no? Adunay ginatawag nga good twin or bad twin. Nganuman kay kining usa nagproblema siya, nganuman nga ako kakambal, no? Ako kaluha sa ni taas man sa ako nya, guwapo pod unya ako mubo man ko. No, mao ni ang ato usa sa mga butang ato nakikita sa presente. Kay ang tao makumparar gyud, no? Makumpara. But let us remember nga kining ato mga tudlo nga gintuga sa Ginoo. 5 kini kabuok, no? Kompleto, basta kompleto 5 kabuok, no? Wala na nagaparehas. But let us put in our minds nga ang Dios naghimo niini. We need to appreciate. We need to be what? To be contented and enjoyed kung unsa ang gihatag sa Ginoo. Pero sumala sa akong gintun-an, no, nga nakita nako nga adunay good twin, bad twin. That is based only from human perspective. Okay? So, concern siya, nga taas siya, unya, ang usa nag-worry siya, nagakabalaka siya, nga naman nga mubo man ko sa iya, ha? Okay. So, adunay gitawag din hinga the litmus test. So that is ang pangutana, does it belong to you or to me? So let us ponder upon this question. Does it have levers of control? Usa pa kana ka pangutana. Does it exist today? Nag-exist di ba karon? So ang tubag niini, okay, yes to all of three. Adunay concern. Okay? Otherwise, kung dili kita concern, wa kita nagakabalaka, kining worry, maoy magapanguna sa tutag sa mga kinabuhi. I would like to read to you from the book of Acts chapter 5, verses 7 to 11. Now, you know the story. About 3 hours later, his wife came in, not knowing what had happened. Peter asked her, "Tell me, is this the price you and Ananias got for the land?" "Yes," she said. "That is the price." Peter said to her, "How could you conspire to test the Spirit of the Lord? Listen, the feet of the man who buried your husband are at the door, and they will carry you out also." At that moment, she
fell down at his feet, and died. Then the young men came in and, finding her dead, carried her out and buried her beside her husband. Great fear seized the whole church and all who heard about these events. Now, take note of that situation. No? Adunay kahadlok nga na-experiensyahan ang tibuok nga iglesia. No, it is being mentioned in the book of Acts chapter 5, 7 to 11. Now, let's continue. There is another situation, no? In Mark chapter 10, 17 to 22. As Jesus started on his way, a man ran up to him and fell on his knees before him. "Good teacher," he asked, "what must I do to inherit eternal life?" "Why do you call me good?" Jesus answered, "No one is good except God alone. You know the commandments: you shall not murder, you shall not commit adultery, you shall not steal, you shall not give false testimony, you shall not defraud, honor your father and mother." Now, this is the situation that Christ has been what? Testing, no? Kung unsa ang nasabtan sa mao nga usa ka alagad sa Ginoo. Yun ang utana kay Jesus. Ano? Unsa man ang ako buhaton para ako makabaton sa kinabuhing dayon. No? Gi-address niya, "Good teacher." Pero unsa itubag? Usara, no? Ang maayo, ang Ginoo. Siya ginmensionar ni Kristo kung unsay buhaton. Di ka magpatay, no? Di ka panglahi, di ka mangawat, di ka magsaksi sang di matuod. Unya hindi ta magpangdaya, tahura ang imo amay kagang imo iloy. Mga kaigsunan kini nga mga butang, gipasiguro sa Ginoo sa mga katawhan. Now let's continue. "Teacher," he declared, "all this I have kept since I was a boy." But Jesus looked at him and loved him. "One thing you lack," he said. "Go, sell everything you have and give to the poor, and you will have treasure in heaven. Then come and follow me." At this, the man's face fell. He went away sad because he had great wealth. Unsa ang buot ipasabot niini mga kaigsunan? Sa diha ang Dios nga nagmando, "Go and sell everything and then give it to the poor, because you will have treasure in heaven." Pero tungod sa priority kining dato kaayo nga batan-on, wa niya gibiyaan ang iya mga pagkabutang. Tungod kay nag-worry siya. Probably, no? Misulod sa kung pangunahuna nga wa gud siya nag-trust sa Ginoo og maminatud-on. Because he does not want to what? He does not want to sell everything. Og dili siya makasunod og maayo sa Ginoo. Okay, what does it do to me about worry? Now, what were the common root sins in these passages? Unsa ni ang pinakagamot, no, sa maong nga passage or passages nga ako nga gin-mention karong taknaa. Ingon dinhi, our desire to obtain an obtainable control is a root to a host of relationship, destroying spirit, snuffing, then paralyzing sins. Mga kaigsunan ato pangunahunaon, ato lantawon sa unahan nga ang Dios mismo ang naghatag og klaro kayo nga mensahe. Kining usa ka batan-on. But according to this, our desire in connection, in implication, our desire to obtain an obtainable control is a root
to a host of relationship, destroying spirit snuffing and paralyzing sins, mga kaigsunan. We desperately try to repackage it, mga kaigsunan. So concerned, but over things in the future or beyond our control. Let us think wisely. Let us see what will happen in the future. Okay? Ato lang tawon kung unsay mahitabo sa palabuton, mga kaigsunan. But ang ato, paglantaw sa pagkakaron, ang ato pangunahuna, ang sulod sa ato kasing-kasing, o ang ato desisyon sa ato tagsa ka mga kinabuhi. I hope it is connected with the Lord. Kaya ang Ginoo ra nakabalo ani sa ato palahabuton. Ang importante karon nga makita kanato nga kita kasaligan nga mga pinilay nga mga gintugyanan sa tutag sa ka mga kaugalingon. Okay? Kay ang worry, mga kaigsunan, gaabot. Gaabot nga wala nato mauna-hunahan o wala kita maguna-huna. Gaabot ana. And let us plan what is best for that. So worry is also a stealth sin sa gusto taog sa dili. We often view our great concern, and that is worry about any and everything, as a mark of nobility. Dumdumon nato og eksakto sa ato pangunahuna, mga kaigsunan. As far as worry bogs us down and steals our joy, we try to pawn it off as a form of dignified suffering or martyrdom, mga kaigsunan. Busa sa ato pagkinabuhi dinhi sa kalibutan, while we are experiencing this worry or worries sa ato kinabuhi, God sees you. God knows about you and me. Let us be firm with Him. Nga bisan pa, nga nabasa nato ang pipila ka mga Bible characters sa ato nga gitun-an, apan may plano ang Dios sa matag usa kanato. Worry is a class A sin and an insult to God. Dumdumo nato. It deserves a frontal attack, mga kaigsunan, kung ang worry, ang kabalaka magapabilin sa ato tagsa ka mga pangunahuna, mga kaigsunan. Okay? So, balikan nato ang Mateo Kapitulo 6, versikulo 25 hangtod sa 32. Ingon dinhi, therefore, I tell you, do not worry about your life, what you will eat or drink, or about your body, what you will wear. It's not life more than food, and the body more than clothes. Look at the birds of the air. They do not sow or reap or store away in barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not much more valuable than they? Can any one of you, by worrying, add a single hour to your life? Mga kaigsunan, usa kini kasaad sang Ginoo sa iyang mga katawhan. Nga supposedly, di ta magkasubo, di ta magworry, di ta magkabalaka, kay ang Dios mismo nakabalon ini, ang ato lang dinhi nga kita musalig kaniya. Kay kining mga lamgam, tabangan gani sa Ginoo, wala man ni sila nagatanom o unsang ila buhat dinhi sa kalibutan, but God supplies sa ilang mga kinahanglanon. Much more nga kita nga special nga gintuga sa Ginoo. Mga kauturan, mga kaigalahan, mga kaigsunan, mga kapatid, ilalagay po natin sa ating pong pag-iisip na ang Panginoon ay mayroon pong napakagandang plano sa bawat isa sa atin. Karon pandemya, doon na tayo mga scarcities sa ato sosyudad o mismo sa ato panimalay, but let us put in our minds nga kining saad sa Ginoo. Do not worry about your life, what you will eat or drink, or about your body, what you will wear. Kayang Dios nakabalo
niini mga kaigsunan. So man complains sa gusto nato og sa dili. Sama niini ni kining ato makita sa atong slide. Mareklamo ang mga tao sa ilang mga nawong. No, tanawa ra gud niyang ilang mga nawong. Murag din ato masabtan, pero ang Ginoo nakasayod niini. No. Man complains of his face. Pero kaning usa na-enjoy siya sa iya kinabuhi. Ato ina pangunahon mga kaigsunan. And then last 2019 adunay pageant nga nahimo no dinhi sa tibuok nga universo. And perhaps some of the people and even some candidates worried why she won the Miss Universe pageant. Kinsa ni? Si Miss Josie Bini Tonsi. No? Siya mao ang midaog sa tibuok universo, tibuok nga kalibutan nga gina-question ang iyang beauty. Pero kay nakita sa mga hurado, sa mga judges nga siya ang karapat-dapat. You see? So, ana ang mga tao dinhi sa kalibutan. No? Many people look at the outside appearance. But they do not know what is inside their heart. And God knows mahitungod niini mga kaigsunan. To kana pahinumdumon. So balikan nato ang Mateo kapitulo 6 bersikulo 25 hangtod sa 32. And why do you worry about clothes? See how the flowers of the field grow. They do not labor or spin. Yet I tell you that not even Solomon in all his splendor was dressed like one of these. If that is how clothes the grass of the field, which is here today and tomorrow, is thrown into the fire, will he not much more clothe you of little faith? Unsay laygay, unsay counsel, so do not worry. Saying, what shall we eat? Or what shall we drink? Or what shall we wear? For the pagans run after all these things, and your heavenly Father knows that you need them. Mga kaigsunang gibalik-balik kining pulong, do not worry, because God perfectly knows everybody. Ang ato lang dinhi mga kaigsunan, tungod kay nag-experience naman ta sang worry, and worry has nothing to do, no? Sa ato tagsa ka mga kinabuhi, along in our Christian journey, ato kini, biyaan kay dili ni siya makatabang. What does it do to me? Now, worry is inconsistent. Matthew 6:25. Ato ni dumdumon, worry is inconsistent. Worrying about the details of your life and my life sends the following message to God. Okay? So, I know you created the universe and you created my very own body. But I'm not sure about your ability and reliability to provide for my upkeep. So, kanindot nga to, mahinumduman mga kaigsunan, nga sa kanunay sa akong giingon, ang Dios nagod pirmi sa tuwa, nga siya mao ang muhatag, siya mao ang mo-provide, siya mao ang magagiya, siya mao ang maga-supply sa atong mga kinahanglanon, but we need only to what? To trust. And therefore, worry is inconsistent. Nga kung kini magapabilin sa ato tibuok nga kinabuhi, dita masyadong uswag mutubo sa ato Kristohanon nga pagkinabuhi. No? Kabalo ka mo mga kaigsunan sa inyong kaugalingon, sa inyong tibuok nga kinabuhi. Kabalo mo ana. But then, if you are going to what? To remain to be worried sa ato tagsa ka mga kaugalingon, makaingon ko nga, no? Dili nato na paminawan og maayo ang mensahe sa Ginoo. And of course, worry, no? The second one is irrational. In verse 26, Matthew 6:26. Irrational, kanang dili siya rason gyud illogical reason nga kita mawori bisag
gamay ra ang problema, gamay ra ang mga unsa na ang mga sirkumstansya o unsa mga klase nga nahitabo og matabo pa, no? Nagakabalaka dayon ta, mga kaigsunan. Worrying about the details of your life and my life, ingon sa ako nga gisulti kagina, sends the following message to God. Unsa ni? I realize you provide everything to the birds of the air, but I don't trust your character enough to believe you will take care of me in the same way, despite my position in all of creation. Mauni ang pinaka masubo sa ato kinabuhi sa dihang ang Ginoo naghatag na sa iyang mga saad, naghatag kaayo kung unsay ato pagabuhaton dinhi sa kalibutan, musalig ta kaniya, mutuo ta kaniya, musunod ta kaniya, unya siya maga-provide sa ato mga kinanglanon. Sometimes, we distrust God, mga kaigsunan. Ato kini, panginumduman sa matag adlaw sa atong tagsa ka mga pagkinabuhi dinhi. Worry is ineffective in verse 27. No? Verse 27. Ang usa ka cubit, mga kaigsunan, no, equals to 18 inches. By worrying, a 5'6" person cannot attain 7 feet ka. So usahay, makwanta ba makabalaka ta ba? Mabalaka ta, no, sa ato kaugalingon. Ngano man nga 5'6" naman ko, nga hindi pwede mag 7. Mga kaigsunan, ato ni dumdumon ang realidad mahitungod sa mga tao. Ang uban, no, 7-footer sila, unya kita 5'4" la, 5'3", 5'2". No, di dapat kini taga nato nga kita mawori gyud. But rather, ato pasalamatan nga ang Ginoo gitagaan ta sa mauni nga symmetry sang ato kaugalingon. Conversely, we cannot add any length to life through worrying. In fact, worrying is a surefire way to shorten both your posture, my posture, and your lifespan and my lifespan, mga kaigsunan. Very ineffective kung kita adunay worry, no? Kanunay nga kalibog yun, libog yung takayo. So, the tallest man in the world, din makita nato, mga kaigsunan. Ang ngalan niya si Robert Wadlow is now known all over the globe, the towering American who measured a staggering 2.72 meters. Okay? So, aduna siya 8 feet and 11.1 inches ang iya kataason. No, when last measured on June 27, 1940. And he becomes the tallest man in the world. 8 foot, no? Taas kayo. Pero aduna may pinaka lipot, pinaka mubo nga tawo nga na-record sa Guinness World, mga kaigsunan. The shortest man in the world. Si Chandra Bahadur Dangi, the world's shortest man. A 72-year-old Chandra Bahadur Dangi of Nepal. According to the Guinness World Records, Dangi stands at 21.5 inches tall and hails from the mountain village Rimkoli, about 250 miles outside Kathmandu, mga kaigsunan. Pero ni-appreciate na ako, why? He never worried of his height, mga kaigsunan. So, ato kana pamalandungon sa tutagsa ka mga kinabuhi. You know sometimes, makaingon tao, dili fair ang ato nga ginaalagad nga Ginoo. But I think, dili nato ma-question ang Ginoo, mga kaigsunan. Because of what?
the result of sin. So, what does it do to me? Worry is illogical sa akong giingon. Verses 28 to 30. Solomon is just about the tip of the mountain in examples of earthly comfort and financial security. If we want to worry ourselves to perfection, he'd be a good template to follow, mga kaigsunan. Okay? Our best efforts can only become a shadow or dim reflection of God's creation, mga kaigsunan. Worry is what? Irreligious. Hindi siya religyoso. No, verses 31 to 32. By choosing to worry, despite all the evidence, and our knowledge of God, we are making ourselves no better and no more effective than those who worship wood and iron for their own sense of security. So, timan-in nato na mga kaigsunan, no? Ang kadaghanan nato dinhi sa kalibutan nga nagapuyo, daghan kayo mga challenges sa ato mga kinabuhi. Unsang ilang lifestyle, unsang ilang ihibalo mahitungod sa Ginoo. Sila ra pod ang nakahibalo, but we have a God, a big God, nga sarang gayod makatabang kanato mga kaigsunan. If those around you perceive worry in your life and in my life, how drawn will they be to your walk? I hope sa diha nga ato ni napamalandungan sa ato pag panlakatan kauban ang Ginoo, dili makaapekto kining kabalaka, kining worry nga nagaabot sa ato tagsa ka mga kinabuhi, mga kaigsunan. Let us come to accept few things. The reality is that we are not assured of tomorrow. Bakit? We are not assured for tomorrow kung ang ato pagsalig sa Dios napakita sa ginatawag nga wala pa'y kasiguraduhan. Walay tao o mga tao nga matagaan sang assurance kung nagaduda sa gahom, sa kakayahan sa Ginoo, ug nagapabiling gihapon, nagapangibabaw gihapon ang worry dinhi sa ato pangunahuna. We do not have the right to outcomes exactly as we see them. God's greatest blessings usually result from the opposite. Mga kaigsunan, we cannot mix our priority or priorities successfully. Let us remember this. We cannot mix our priorities successfully. And we are not here for our own comfort and glory. Sa diha nga kita nagakinabuhi, kining katapusan nga panag-on sa kalibutan, mga kaigsunan, agi man ang sari-sari, lain-lain nga mga bagyo sa atong kinabuhi, o maayo nga mga butang ato nabaton, still, we cannot give our own comfort and glory because everything owns by God. Ang ato lang dinhi mga kaigsunan nga kita nga mituo kaniya, kita nga nakahibalo nga siya manluluwas, siya manunuga, siyang ato dapat alagaron, makita sa ato tagsa ka mga kinabuhi, mga kaigsunan. Worry has nothing to do in our what? In our own journey sa o pagpanlakatan nga malilampuson. Pero unsay ingon sa Biblia sa Mateo 6:33 ug 34, but seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own. Mga kaigsunan, this is the mandate. This is now what the Lord has been calling us. This is
Now, what the Lord has been telling us as Christians, as His followers, let us seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Mga kaigsunan, mga kaigalahan, mga amigo, mga amiga nga nagapamati sa karon. Usa kini ka-challenge sa tutag sa mga kinabuhi while waiting for His return nga bisan daghan pa nga mga worries ang ato ma-experiensyahan, but still God has been calling us, o siya miingon ato pangitaon ang iya nga ginharihan ug ang iya pagkamatarong kay ang tanan nga mga butang igahatag sa Ginoo sa matag usa kanato. And I hope it will instill in our minds sa pagkakaron nga ang Dios tama ka manggaranon, ang Dios tama ka maluluyon, ang Dios nagahigugma nimo og nako. Busa di nato pagkalimtan. Each day while we are waiting and doing the different works or ministries that God has entrusted in us, ato pangitaon ang iya nga ginarian. How do I kill it? Unsaon ako ni wala o pagpatay o pag-slay sa mao nga worry. Step 1 is priorities. Unsa kaha ang ato mga prioridad? Now, we have been advised, ingon din seek the kingdom of God first. Seek the kingdom of God first, and He will take care of all the other details. Kini nga mga pahimangno, kini nga warning sa Ginoo, kini nga mando sa Ginoo, it is what? It is true. Kaya nakita kung unsay sulod sa atong pangunahuna, unsay atong mga kinaiya, unsay mga prioridad sa atong mga kinabuhi. That's the reason why we are reminded karong mga taknaa that we need to seek the kingdom of God first. Mga kaigsunan, the loving punishment of our occasional failure to do this sometimes spawns a cycle of worry from our lack of control. Kulang ta sa control sa tutag sa mga kinabuhi. Sometimes it will lead us, this lack of control, nga matumba ta sa ato pag-alagad. Busa dugangan no ang ato mga kabalaka or worries sa tutag sa mga kinabuhi, mga kaigsunan. So the question is, what is your biggest priority sa imong kinabuhi? No? Nakasayod, no? Sayod sa Ginoo kini sa matag usa kanato mga kaigsunan. God doesn't need special counsel supposedly, but why? Because we know already kung unsay counsel sa Ginoo, mga kaigsunan. Ikaduha, no? Unsaon nato pag-slay sa mao nga worry. So, the strategy of today. Sa nga estratehiya karon, no one has ever sunk under the burdens of today, letting yesterday's and tomorrow's rust in His what does it. Ang buot ipasabot nini mga kaigsunan, usahay mahinumduman nato kung unsang mga panghitabo sang una, ang ato mga past history sa atong tagsa ka mga kinabuhi. Let us what? Set aside ato na kinabiyaan, kay kung ato pa pahinumduman mga kaigsunan, dili ta makamove on, magapabilin sa gihapon kining kabalaka, kining worry sa ato tagsa ka mga pangunahuna o sa tibuok nato kinabuhi. Sell off your compartment from the waters of yesterday. Biyae, no? Biyaan na nata, hindi na pagpahinumduman na. No? Wala na siya sang matabang sa ato presente nga pagkinabuhi karon. Kung ato pakinatutukan ang ato mga inagihan sang una, no? Dita makapanlakatan nga may nuswagon, no? Kining katapusan nga mga panag-on. And of course, you and me have committed sins ang ginura na kabalo. Unya, aduna tay mga successes sa ato tagsa ka mga kinabuhi. Adunay sorrows, no, kasubo sa gihapon
Kay mao ni ang realidad sa tutagsa ka mga kinabuhi. Okay? Iba-iba nga mga compartments, no? Sang ato mga kinaiya, sang ato mga binuhatan. But then, God has a right solution to all of us. Let us cast our what? Worry or worries sa Ginoo. What makes life happy? Sadness should be shunned through giving total submission to God. There is no partiality. I-submit nato, total submission ang ato nga kagalingon sa Ginoo, mga kaigsunan. See, worry for the ugliness that it is, give it to quarter, no? Mercilessly, exterminate it in your life. Unsa man ang ato pagkatao, forget about it. God knows kung unsa na ang matabang niya kanato. Worry should be shunned. So live for God. Give Him your all today and do the same tomorrow. If you are still here. And I hope this is my prayer. Karong mga taknaa. Karong mga panahuna. Ato ibutang sa ato pangunahuna gayod nga dapat kita magkilala sa buhi nga Dios. Ato biyaan ang dapat biyaan o kinang worry nga ato nga gitun-an kay kini makatabang, dili makatabang sa matag usa kanato nga kita uswag sa ato Kristohanon nga pagpanlakatan. No, let us learn to be contented. No, contentment matters. No, nahinumdum mo sa kinabuhi ni Lola Sister Francisca Susano nga nag-edad sang 122 o 124 bago siya namatay. No, ang iya kinabuhi simple lang gayod, mga kaigsunan. Simple lang ang iya kinabuhi. Ingon dinhi, no? Kung unsa ang dapat nga iya paghimuon sa iyang kaugalingon, iya lang nga ginabuhat ug wala niya malimti ang Ginoo sa tibuok niyang kinabuhi hangtod nga siya gikuha sa Ginoo, mga kaigsunan. This is the living testimony to be contented, no? Makatabang gayo dina sa matag usa kanato. Okay? You probably wouldn't worry about what people think of you if you could know how seldom they do. Okay? Unsa pa? Worry does not empty tomorrow of its sorrow. It empties today of its strength, mga kaigsunan. Instead of worrying about what you cannot control, shift your energy, mga kaigsunan. Philippians chapter 4, 6 and 7, do not be anxious about anything, but in everything by prayer and supplication, with thanksgiving, let your request be made known to God, and the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Mga kaigsunan. Lastly, sa atong pagtuon karon, ingon ni Ellen G. White, we have nothing to cause to worry and fear if we take our possession for the truth, that we and our families will suffer. Unsa man nga mga kapipitan, mga kaigsunan, ang Ginoo na iplano sa matag usa kanato. It is plain and there is no need of constant anxiety and fear, fretting and worry, lest we shall lose the way, mga kaigsunan. So, do not worry. Jesus loves you, and now, when you are weak and suffering, He holds you in His arms, just a loving father who holds a little child, according to Ellen G. White. Karong taknaa, mga kaigsunan, dagang salamat nga kamo nagpaminaw kining usa ka topiko mahitungod sa worry. I hope nga matabangan ta sa Ginoo samtang kita magapadayon sa pag-alagad kaniya. Sa pagtapos sang ato nga pagtuon, ako gihangyong tanan nga kita magaampo. O Dios nga mahigugmaon na ka sa kaitasan sa mga langit, daghang salamat nga ikaw nagig-uban kanamo. Salamat sa amo natun-an mahitungod sa worry.
o amo na ibawan nga dili makatabang kini sa mo Kristohanon nga pag kinabuhi din Tudloy kami o Dios nga mapainubuson, tudloy kami nga magmahinadlokon kanimo og labaw sa tanan. Masunod namo ang imo kabubuton og ang imo kinaiya amo kini ma-reflect sa among tagsa ka mga kinabuhi. Panalangay ni kaming tanan. Daghang salamat nga ikaw magatubag sa among pag-ampo kay kini amo gipasalamatan bangod lamang sa mga manluluwas nga si Ginoong Hesus. Amen. Daghang salamat og ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan.